Nag-upgrade ako ng cellphone ko from Realme 5 Pro to Poco X5 Pro. Ngayong daily driver ko na itong Poco X5 Pro, ano na mangyayari sa luma kong cellphone? Sa video na to, gagawin natin itong wireless local storage na may hindi para sa pictures. Kasi although merong 256 GB na storage sa bago ko na phone, mabilis makapuno yung pictures at wala ring SD card slot para sa Poco X5 Pro. Samantalang dun sa luma, meron. Ang pinakauna ko munang ginawa, nag-download muna ako ng custom ROM at saka ng mga kakailanganin ko. Hindi naman required na gumamit ng custom ROM sa gagawin ko. Gusto ko lang na mag-install kasi gusto ko na hanggat maaari di agad-agad nalolobat yung cellphone. Dahil kailangan ko na mostly online siya. Dahil sa custom ROM, natanggal yung mga di naman talaga kakailanganin gaya ng Play Store at Google Apps na kumakain ng battery. Sunod naman, nilagay ko yung mga kakailanganin ko doon sa cellphone para ma-install na siya sa device. Ginamit ko yung My ASUS app kasi napansin ko na mas mabilis yung transfer via local network kumpara sa cable. Next naman, in-install ko yung custom ROM. Syempre, bago ko siya i-install, dinouble check ko muna yung procedures para sa pag-install ng particular na custom ROM na yon. Syempre, mainam na sigurado ako doon sa ginagawa ko kasi system level yung minamodify natin. Kumbaga, dinidelete muna natin yung version ng Android na gamit ng cellphone ko, then papalitan. Yung napili kong custom ROM ay ang Rising OS. Dahil sa particular model ng cellphone ko, yun yung pinaka-love ng community at ng maintainer ng custom ROM sa device ko. Gamit yung custom recovery na already installed na sa device na ito, nag-require yun ng ma-format yung data and other partitions para ma-install yung napili kong custom ROM. And finally, nag-boot na siya. Kung makikita nyo, napakakonti ng apps na pre-installed. Talagang necessities lang siya. Ito yung Android na talagang walang bahid ng Google or any third party. Sunod na ginawa ko, in-install ko yung browser of choice ko, yung DuckDuckGo, para light lang sa device. Then yung pinaka-importante na application natin, in-install ko na from APK Mirror ang Wi-Fi FTP server. Ito yung magsisilbi nating connection from other device. Pagkatapos, sinet up lang natin and testing time na. Ginamit ko itong app na Mixplorer. Available siya sa Play Store na may bayad. Pero merong libre na dinidistribute sa XDA. Pero syempre, supportahan natin yung mga developers natin. Nag-add lang tayo ng bagong storage dito. In-input lang natin yung mga credentials natin na kailangan. Kung makikita nyo, available and accessible na yung storage natin. Pwede ako mag-move, delete, copy, or anything na pwede gawin sa file manager. Ang maganda din dito, accessible siya sa kahit anong device. Di siya limited sa cellphone, basta meron lang na application na kayang mag-access ng FTP. Kung gusto nyo din gawin to, meron tayong step-by-step guide sa website natin na nakalink below. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.